Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for November 2025. So Gemini, kahapon dapat mag-reading na ako for you pero dahil nagkatrangkaso ako na wala ang boses ko, kaya ngayon lang ulit ako makapag-vlog for you. I'm feeling compelled to do it kasi ayoko kayong mabitin for your November reading. Kaya let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Seven of Wands. In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. In the area of your challenge for the month, meron po kayong, wow, the World card. Napakadali nito. Kayang-kaya mo to. In the area of your fortune, meron kang the Hermit card. Napakaganda. In the area of your divine messages, meron po kayong the Knight of Swords. At ang outcome nyo po for the month patulay ng December, eto yon. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Gemini for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko every time na meron po tayong free reading for Gemini. So from the bottom of my heart, thank you po. Especially now, thank you for your patience. Thank you for your understanding sa boses ko. Talagang tinamaan tayo ng flu, trangkaso, nawala ang boses ko. Talagang totally I cannot talk. Meron ako mga remedyo dito na tea with lemon. Meron pa akong salabat sa baba. And then I have all this medicine for my voice. Pero nakita ko kasi yung schedule ko. Sabi ko, mahuhuli si Gemini for their November reading. Kaya kailangan magawa ko to. So luckily, bumalik ang boses ko today. And I want to do it for you, Gemini. So thank you for staying and for watching this for you. Okay? Tuloy natin at the background of your deck, meron po kayong Temperance card. Temperance card, kayo po yung pinapayuhan na yung spirit guides this time, Gemini, to be patient ha, ngayong buwan na ito, maging pasensyoso ka, masipag, trabahuhin mo daw this time, yung dapat mo nang trabahuhin, I don't know why, meron kang pinapagpaliban, na sabi ng spirit guides mo, tapusin na yan ngayong buwan, okay? Tapusin na, asikasuhin na, gawin na. All of you ay bantay sarado ni Archangel Michael. So, don't worry. You are protected. You are guided. You are okay. So, gawin mo na yan. Asikasuhin mo na. At huwag ka mag-shortcut. Daanan mo yung proseso because the outcome is here. At the center, you have the Ace of Pentacles. This is your energy for the whole month. Okay? Ace of Pentacles. Opportunity, money, abundance, reward will be given to you. So, ano yung excuse natin, Gemini, para hindi kumilos, 'di ba? Kasi may naghihintay sa atin na pagkakataon. At ngayong buwan na ito, magiging sobrang busy ka dahil sa pentacle na ito. So, maaring a new job offer ito, or aumento sa sahod, or promotion, or sideline, baka ngayong buwan na ito, magsimula ka ng bagong negosyo o pagkakakitaan na doon ka kikita ng additional money for your income. For some, nakita ko rito na bibigyan ka na ng bagong pintuan na pwede mong pasukin at doon ka magsimulang umakyat sa hagdan patungo sa development ng inaasikaso mo. So, don't worry, this month will be fruitful para sa'yo. Bunga ang dumating. Kaya ngayon, tapangan mo ang sarili mo, laban because may naghihintay sa'yo na magandang resulta. Okay? So, i-clarify natin si Ace of Pentacles. You have the Page of Cups. Wow! Page of Cups is a card of unexpected news. So, may aasahan ka this time na talagang magandang balita about something. So, huwag kang mawala ng pag-asa kung iniisip mo hanggang dito lang ba ako,
Mahuputol na ba dito yung ginagawa ko o wala na ba akong growth? Wala na ba tong paglago? Wala na bang resulta? And here, ikakagulat mo yung resulta. Hindi mo akalaing ito pala yung bunga nito para sa akin. Supposedly, your expectation will exceed kung ano man yung inaasahan mo. No? So, asahan mo talaga na something big is gonna arrive for you this time. Your spirit guides are telling you, Gemini, na ibigay mo lahat ng effort mo, expertise mo, love mo, attention mo, creativity mo sa isang bagay, buuin mo hanggang matapos para talagang garantiya sa iyo ang reward na ito. Okay? Good for you. In the area of what you want, you have the Seven of Wands. You want to defend a decision. You want to defend what you have because maraming tao sa paligid mo ang maaring umagaw ng meron ka. Maaring sa trabaho, sa negosyo, no? Kitang-kita ko rin na parang ang daming mga nagko-conflict with you. Whether mga inggitera yung mga yan or insecure sa'yo. Pero ang mahalaga, ikaw, alam mo yung gusto mo. Huwag mo nang isipin pa yung outside noise sa paligid. Just do your best. Alam ko marami kang pressure with other people, from other people. And ang importante na huwag ka papadala sa pressure. Just do your best. Huwag mo lagi isipin na baka mag-fail ka, baka tama sila, baka maraming mga matang nakatingin. Normal naman yan. Pero ang importante, ikaw. Okay? Do your best. And stand tall. Ipakita mo kung gaano ka kagaling. Ipakita mo na ikaw yung best person that can create the good outcome, na ikaw yung natatanging tao na para dyan. So, ibigay mo ang lahat because you might get it talaga. Okay? Especially here, oh. Talagang hinahandog na sa'yo si God. Ang kailangan lang ikaw ang mag-effort. Okay? The Seven of Wands. Nakita ko rin dito panahon na para maglagay ka ng barricade or boundaries against other people na either distractions or sila yung mga rason kung bakit nalilihis ka or gumugulo ang mga bagay-bagay. Stop na sila para makapag-focus ka, okay? Seven of Wands. You have. Siya nga pala, Gemini. Isan po kayo nanonood ng ating reading for today. Comment down below. Kung saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nanonood. So, sulat nyo po rin sa baba. So, Seven of Wands being clarified by the Hierophant. Yes. Now is the right time for you na mag-level up. Gusto mo na umangat yung posisyon mo. And you feel like ang daming mga taong umi-issue or harang or balakid. And you just want to level up. Just want to reach higher. You want to have a better life, a better living, no? At naghahanap ka ng mga solusyon at paraan kung paano mo lalabanan ng buhay, lalabanan ng kompetisyon, para mamayani ka at makuha mo yung gusto mo. And your spirit guides are telling you, huy, may makakatulong sa iyo ha. Meron kang mentor, teacher, supervisor, co-worker na maaaring helping hand mo na makatulong sa iyo sa binubuo mo this time. So, pag hindi kaya o kaya pag kailangan mo pa ng assistance, huwag kang mahiyang humingi ng tulong para makaabante ka, okay? In the area of what you need, you have the Ten of Swords. Ten of Swords, sinasabi sa iyo na yung spirit guides, Gemini, na kailangan mo ibangon na sa sarili mo, ha? Maraming beses ka nang nadapa, maraming beses ka nang nalugmok o nag-fail o na heartbroken, pero may hope pa, may pag-asa pa. Tingnan mo yung kamay niya. Parang yung kamay ni Santo Niño nakaganon. So, yan ay simbolismo ng hope, ng blessing, ng new beginning, ng new start. So, always tell yourself, kayang-kaya kong bumangon, kayang-kaya ko umangat ulit, hindi pa huli ang lahat para sa akin. You have what it takes. May naghihintay para sa'yo, kaya ma-excite ka na,
manalig ka na kayang-kaya mo ulit bumangon, okay? Huwag ka malungkot, huwag ka umiyak, huwag kang matalo, huwag mo hayaang nakalugmo ka sa kumunoy kasi malaki pa ang chance mo na makabangon, okay? Kayang-kaya mo yan. The Ten of Swords being clarified by you have the Two of Pentacles, yes. Ibalik mo daw yung sigla ng buhay mo. Bumangon ka. You need to make a decision. Kasi kung iisipin mo lagi na, ay okay na ako dito, ayoko na mag-try, mag-fail lang din naman ako, baka maulit na naman yung nangyari sa akin dati, ayoko na, suko na ako. Pero kung mananatili ka dyan, habang buhay ka dyan nakalagapak. So you always need to stand up and always choose to fight for your life and work hard for what you want for your life. Okay? Walang ibang lalaban para sa'yo kundi ikaw. Kaya ibangon mo ang sarili mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Wands. Sabi dito, be confident. Kayang-kaya mo to ha. This new blessing is yours, given to you by your spirit guides, by God, by the universe. At kailangan daw ng tapang mo. Halimbawa, magaling kang singer, pwede kang manalo sa singing contest, yung reward, oh. Pero kung wala kang kumpiyansa, wala kang confidence, wala kang self-esteem, mapupunta to sa iba. Parang ganun. So, kailangan talaga ikaw, you are ready, you are, okay nga lang maging delulu eh. Dapat ka delulu ka eh. Kasi kapag delulu ka, kayang-kaya mo kahit ano. Hindi ka mahihiya. Hindi ka matatakot sa kalaban, hindi ka matatakot sa kompetisyon, hindi ka matatakot sa interview, hindi ka matatakot na pumunta doon. So, it will take you extra mile if you could be just confident and be positive. Okay? Maging positibo ka lang, tapangan mo ang sarili mo, makukuha mo to. Kaya, believe in the impossible. Tingnan mo siya, iniisip niya yung paa niya nasa langit, nandito naman yung paa niya. So, your creativity, yung pag-iisip mo na, maaabot ko yan, akin yan, that will take you extra mile, okay? Clarify natin to. Queen of Wands. Siya nga pala Gemini, since ito po ay monthly reading, you can write in my comment section your manifestations, okay? For example, I manifest blank this month o kaya I claim to have blank this month, mga ganyan. Because manifestation board is your power para makuha yung mga gusto mo this month. So, sulat mo na yan sa baba, okay? Queen of Wands, the King of Wands. Wow, mag-asawa ito, King and Queen. So, kung may partner ka ngayon, Gemini, sabi na yung spirit guides, pwede kayo magtulungan para maabot nyo yung outcome, reward, o financial security, or financial abundance na gusto nyo for your family. Panahon na daw para magtulungan kayo. Panahon na daw para magkaroon kayo ng magandang pag-uusap sa kung paano nyo titimbangin yung sweldo niya, trabaho mo. Kailangan tag team kayo para lumaki ang kita this time. Kung wala ka namang partner, ang sinasabi na yung spirit guides this time, kailangan talaga bukod sa confidence ay yung tapang na i-implement yung plano mo. Okay? Sabi dito, dapat maalab ang isip at puso mo. Na walang uurong, walang susuko, lalaban tayo, it will be ours. Okay? Good for you. In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. Three of Pentacles, kitang-kita ko rito that you are reigning supreme. I'm seeing you on a new job, seeing you on a new place. Either parang negosyo mo ba to, or bagong katrabaho, and you are working side by side with them. Kung hindi naman to tukol sa trabaho, pwede rin sa pamilya, mga anak mo, kapamilya, kamag-anak, and you are the parang leader, parang ganyan. Para ikaw yung main responsible, ikaw yung breadwinner, ikaw yung talaga namang head of the family, at lahat ng desisyon mo ay pinapanindigan mo. At pinaparinggan ka rin nila. Nakita ko rito that you are being valued. Pinapahalagahan ka. You have the final say. Tapos yung opinion mo napakahalaga para sa kanila. And your decision matter for all of them.
Your spirit guides are telling you to cooperate. Kung sa trabaho man to, makipag-cooperate ka daw. Because your cooperation is key para mabuo yung binubuo ninyo. Okay? Hindi mo kailangan kumilos mag-isa. You have other people to help you para mag-level up ka do sa buhay na gusto mo at ma-maintain mo yung position mo. Yes, maaaring marami kang kaagaw, maaaring marami kang mga tao naka-conflict here and there, pero may mga karapat dapat na taong tutulong sa'yo para magtagumpay ka this time. So congrats, okay? Clarify natin. Three of Pentacles is being clarified by you have the Four of Wands. Yes, celebration ito. Nakita ko dito na dahil sa pakikipagtulungan mo with other people, success yung gagawin ninyo. Nakita ko na you are really happy working with them kasi parang gumagaan, bumibilis, umaayos, humuhusay. Kaya napakabilis ng pagtulay nyo sa finish line. At pare-pareho kayo mag-celebrate sa outcome na nakuha ninyo. So, nakita ko na makukuha mo na yung tamang rate mo sa pakikisama with other people. And then, nakita mo na yung mga karapat-dapat na tao na makakasama mo. Ito yung mga taong masipag din, marespeto, ginagalang ka. Kaya lahat kayo ay with good communication. Kaya yung binubuo ninyo tapos agad. This is a card of celebration ha. So, asahan mo Gemini, kung meron kang ginagawa ngayon, meron kang binubutingting, meron kang binubuo, matatapos mo yan. And it will be successful, may reward, at nakita ko dito yung parang accomplishment. So, congrats po. In your challenge this month, you have the World card. I-clarify natin later. But first, meron kang face inner demons. Yes, harapin mo yung mga kabulukan mo, yung mga kinakatakot mo, yung mga kamalian mo, yung mga flaws mo. Kapag hinarap mo yan, hindi na yan magagamit against you moving forward. Okay? Now, the message, break chains. The only way to overcome blocks is to confront them, self-limiting beliefs. Yes, putulin mo yung kumakadena sa'yo. Yung mga mali mong paniniwala na hindi ako magaling, hindi ako marunong, hindi ako matalino. Putulin mo yan, tanggalin mo yan because magaling ka. Kung ano yung pattern sa buhay mo na mali, putulin mo din yan para totally magkaroon ka na ng success. Especially here, breaking chains. Yan parang chain, putulin mo na, isara mo na yung mga maling bagay na nakakaantala sa'yo. Example, sa opisina, kaya ka laging late, kaya ka laging hindi na natapos yung project kasi lahi kang puyat, lahi kang may hangover sa trabaho kinabukasan. So, sabi ni God, putulin mo na yung maling pattern. Putulin mo na yung mga mali mong ginagawa para itong bagay na ito ay matapos na magkaroon ka na ng success. Okay? Nakasalalay sa iyo this time, Gemini, yung ikakaunlad mo, yung success mo this month. Meron ka daw ginagawang mali. So, itama mo na yan para makawala ka na dyan. Some of you, yung ibang Gemini dyan, sabi na yung spirit guides, you need to get out of your shell. You need to get out of your nakasanayang mundo para maabot mo yung full potential mo, para makaangat ka na. Okay? Kaya meron ka talagang dapat isara. Narinig ko dito, dapat mo isara yung mga maling bagay. May mga mali ka sa past You need to close that. Okay? The Hermit, the World card is being clarified by the Nine of Swords. Yes, sobra na yung pag-aalala mo, pag-overthink mo. Even if yung mga ino-overthink mo ay parte na naman ng past mo or hindi na nakakatulong sa'yo. Sabi na yung spirit guides, isara mo na yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo moving forward. Okay? Your spirit guides are really telling you, worth it ba sa pag-iisip mo yung mga bagay na hindi makatulong sa'yo sa advancement ng buhay mo? Baka naman yung mga problemang yan ay problema pa ng kapitbahay, problema ni pinsan, problema ni anak, problema ni kapatid. Hayaan mong problemahin nila yung buhay nila. You need to focus on your own success. Kailangan mo isara yung mga bagay na nagiging hadlang sa'yo. Your spirit guides are telling you, kailangan mo daw isara na yung mga I don't know why, meron kang mga unresolved issues from the past,
whether sa past lover, sa past boss, sa past friend, isara mo na yun para makalarga ka na. Kasi kitang-kita ko binabagabag ka pa eh. So, once and for all, harapin mo na yan, tuldukan mo na para makalarga ka na. Okay? Ito daw ang pumipigil sa'yo eh. Yung mga past issues, parang ganyan. Okay? In your fortune area, you have everything is smooth sailing in the flow. Yes, lahat ay dire-diretso na, hahakbang na, makakabawi ka na from a Ten of Swords. Kaya ngayon, gawin mo lang makakaya mo, smooth sailing ang pagkatrabaho, tiyagain mo lang, mag-relax ka lang. Everyday, gawin mo lang yung makakaya mo. Lahat ay okay. Okay? Another message, desert passage, trust, there's a divine plan. Yes, manalig ka lang, may plano sa iyo ang Diyos. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag ka mataranta, huwag ka mairita. May plano sa iyo ang Diyos. Okay? Especially here, alam ko marami kang mga questions, marami kang mga takot, marami kang mga alinlangan, marami kang mga duda, marami kang mga, paano to, paano yan, saan ako pupunta, ano ba talagang saysay ng buhay ko? You have a lot of questions at hinahanap mo yun. Huwag kang mag-alala, this month, you will get that. You will get the answers that you need. You will get the answers patungo sa opportunity na ito, sa pera na ito, sa blessing na ito. Kaya huwag na huwag ka mag-alala. Okay? Sabi rin dito, if you want to take a vacation, go push. Panahon na para mag-leave ka o kaya asikasuhin ang sarili. Ang kalusugan, lalo higit ngayon, yun ang priority ko din. So, pinapayo ko sa inyo mga Gemini, asikasuhin mo ang iyong kalusugan. Okay? Para makalaban ka pa sa buhay in the coming months. Nakita ko rito na kahit hindi mo alam ang sagot, lagi mo isipin, ay, ibibigay sa akin ni God ang sagot at the right time. I don't need to worry. If you want to be alone this month, Gemini, okay lang yan. Kung ayaw mo makisama sa ibang tao, ayaw mong tumanggap na mga invitation or date or company with other people, you want to go out on your own, okay lang din yan. Because sometimes doon lilinaw ang isip mo eh. Doon mo malalaman yung mga sagot. So that's fine for you. So yun ang power mo this time, your independence. Okay? Hermit card, the Nine of Cups. Alam mo na, Gemini, kung lagi po kayo nanonood sa akin, pag pumasok si Nine of Cups, there is a confirmation na yes, there is a wish coming for you. So ngayon, pumikit ka na, i-wish mo ulit yan because your spirit guides and angel guides are around you, feeling the frequency of your prayer, matutupad na yan. So, Nine of Cups, yes. Yung kakahanap mo sa fulfillment mo, kakahanap mo sa contentment mo, kakahanap mo sa satisfaction mo, makukuha mo yan this time. Mahahanap mo ang sagot sa ikakaligaya mo. So congrats po. Napakagandang buwan ito for answered prayer and wish fulfillment. Congrats, congrats. I-like mo tong video na to para ma-activate mo to ha because this is good for you. In your divine messages, you have faith in your dreams. Yes, manalig ka sa mga dreams mo. Manalig ka sa inaasikaso mo. Manalig ka sa mga pinapaglaban mo. Because yan yung kailangan para umabante ka at makuha mo tong tagumpay na ito, di ba? Ipaglaban mo lang yan, patunayan mo na kaya mo, you will get there. Another message you have, you're very close to achieving your goal. Yes, malapit na malapit ka na. Kaya wag na wag kang susuko, itrabaho mo lang yan, you will get to the finish line. Ito yung finish line mo. Makukuha mo siya in the near future eh. Kaya, laban. In your divine messages, you have the Knight of Swords. Knight of Swords, sabi na, sugod, laban, wag hihinto, wag matatakot, wag mapanghinaan ng loob, wag ka matatakot. Okay? Your spirit guides are telling you, mahaba pa ang laban, pero kung minamahal mo yung gagawin mo na yan, makukuha mo ang good outcome. Ngayon ka pa ba hihinto? Ngayon ka pa ba aatras? Ngayon ka pa ba tatamarin? Malapit na, kuhang-kuha mo na siya eh. So, ngayon, sugod. Walang pagdadalawang isip, walang pagdududa sa sarili, ilaban mo yan, okay? Pero, importante, wag kang mag-rush, okay? Okay lang lumaban kada araw. Kunin mo yung energy to fight, yung momentum to fight. Pero dapat nag-iisip ka pa rin ha sa bawat desisyon. Hindi pwedeng bara-bara lang, okay? The Ten of Cups, wow. Nakita ko dito that you're gonna be very, very happy sa ginagawa mo this time. This is really parang
alam mo yun, worthwhile na adventure. Parang tatatak siya sa isip at puso mo tong adventure na to kasi ang ganda-ganda ng mga mangyayari. Ultimate happiness mo to eh. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo. This is really fortune after difficulty. Talagang matagumpay ka magkatapos ng mga daming hirap. Pagkatapos ang daming kayod, pagkapagod, pagpupuyat, pag-iyak, talaga namang tagumpay ito. Relax na relax ka with family and friends. You're gonna make it. Sinasabi ko sa'yo, makukuha mo yung katiwasayan, huwag ka lang susuko this time, okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have pineapple, reconciliation. Meron daw pagbabate o pag-aayos ng mga bagay-bagay. Congrats. Especially, this is a card of harmony din. Another message, you have scales, keep your life in balance. Yes, balansehin mo lang. With the Two of Pentacles din. Kailangan alam mo yung mga dapat i-prioritize at alam mo yung hindi. Another message of nest, an emotionally secure, loving family is important to you. Yes, ito yun, pamilya mo. Lalaban ka para sa pamilya, susugod ka para sa pamilya. Tama yun. Another message of ant, work, achievement, and success. Yes, work, achievement, success, in that order, you will make it. Ang outcome ni Gemini for November 2025, you have the Two of Cups. Wow, wow, wow. Two of Cups, getting the good end, oh. Yung tinrabaho mo, ayun, oh. Sinasalin-salin mo lang, pero eto na. Binibigay mo na equal parts. Ibig sabihin, natapos mo, nakuha mo, ibinigay sa'yo, inabot sa'yo, yung reward dahil tinrabaho mo. So, kung ito man po ay kontrata, negotiation, agreement, o kaya interview, o kaya nagbebenta ka sa isang client, may binibenta kang bahay, property, or meron kang kausap na gusto mo siyang mapa-oo, this is a sign for you. Yes, ang sagot for this month. Napakaganda ng pagtulay mo sa December. Your December is really gonna be a time to celebrate dahil nakuha mo yung matamis na oo from something. So congrats, matamis na oo yan. Talagang wish fulfillment ito. Clarify natin. Two of Cups is being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, sobrang saya mo. You're enjoying the good outcome, the good result ng pinaghirapan mo. Ito ka, napupundar mo na yung mga bagay na naging resulta nito. So, kung ito pang po ay kontrata, negosyasyon, any agreement or talk with someone, na talagang mutual ito, na pinag-agreean ninyo, makukuha mo yung reward dyan na ikakaunlad ng buhay mo. Financial stability, financial freedom, pag-iipon, at talagang nakikita mo na yung fruit ng iyong labor. Kasi nakikita mo sa paligid mo, nabibili mo na yung para sa'yo. So congrats po. Pagtaas ng pera, pagtupad sa pangarap, pagbangon sa sarili, at pagkakaroon ng bagong pag-asa is your month this time. So congrats po, Gemini. Thank you for watching. Hope you like your reading. Thank you for watching. This has been James of James Sardo PH. God bless everybody.